Magandang araw po. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Willie. Bala ko po sanang ibahagi ang istoryang ito na ikinuwento lang din sa akin ng aking lolo. Ito po ay personal na karanasan ng aking lolo Benjamin, o mas madali po siguro para sa inyo kung Lolo Amin na lang po ang itawag sa kanya. Noong mga panahong nagsimula ang salaysay na ito ng aking lolo, nasa edad na 20 anyos pa lang siya. Dahil sa pagnanais na maging independent, nagpa siyang gumawa ng kanyang sariling kubo na malayo sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon na rin siya nagluluto at siya na rin mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon siya ng pera at mga pagkain sa pang-araw-araw. Sa edad na 20 taon, wala pang asawa si lolo. Para sa kanya, hindi pa siya kontento sa mga naging gala niya at pagbabarkada. Dahil mag-isa nga lang siya, paminsan-minsan ay nahihirapan din si lolo. Palibhasa, kahit napagod siya mula sa labas dahil sa kakatrabaho, wala siyang magagawa kundi ang maghanda pa rin ng kanyang makakain. Isang beses, dahil niyaya siya ng kanyang mga kaibigan na tumungo sa kabilang baryo, hindi na siya nakatanggi. Kapistahan kasi roon at nais nilang magsaya sa sayawan. Palibhasa kasi may mga patimpalak doon. Pagkatapos manood ng patimpalak, doon na nagpasya sina lolo na sumayaw. Kahit napagod siya nung mga sandaling yon, hindi niya yon ininda. Nakainom na rin kasi sila noon, kaya kahit paano ay nawala ang kanilang mga hiya sa katawan. Inabot ng 2:00 ng madaling araw sina lolo. Dahil lasing lahat, nagkanya-kanya na sila sa pag-uwi. Pagdating ni lolo sa kanyang kubo, agad siyang nakatulog. Ni hindi na nga raw siya nakapagbihis. Lumipas ang ilang oras. Nagising siya dahil naalala niyang may gagawin pala siya sa araw na yon. Sa kadahilanang yon, napagpasyahan na niyang magsaing at muling umidlip. Kampante naman si lolo na hindi masusunog ang kanyang sinaing. Nang maisalang na niya yon sa apoy, muli siyang napaidlip. Marahil ay dahil sa matinding pagod kaya napasarap siya sa kanyang pagtulog. Naalimpungatan na lang noon si lolo dahil sa sobrang init ng kanyang nararamdaman. May kung anong tinig din kasing bumulong sa kanya na kailangan na niyang magising ng oras na yon. Ganun na lamang ang pagkataranta ni lolo. Nang pagmulat niya ng kanyang mata, tumambad kaagad sa kanya ang lumalagablab na apoy. Hindi na nag-aksaya pa ng kanyang panahon si lolo. Agad siyang lumabas. At nang makalabas na siya, doon siya lalong nanlumo. Hindi niya lubos maisip kung paano nasunog ang kanyang kubo. Gayong alam naman niyang hindi mahuhulog ang apoy sa sahig. Napakamot na lang ng kanyang ulo si lolo noon dahil sa nangyari. Wala siyang nagawa kundi ang panoorin ang kanyang kubo na unti-unti nang natutupok ng apoy. Lumipas pa ang ilang oras, tuluyan nang naging abo ang kanyang tirahan. Sinuyod niya yon sa pag-asa na kahit barya man lang ay may makita siya. Subalit habang ginagawa niya yon, may kung anong enerhiyang bumalot sa kanya na siyang naging dahilan ng paglakas ng kabog ng kanyang puso. Sinipat ng maigi ni lolo ang abo hanggang sa madako ang kanyang paningin sa bahagi kung saan naroroon at nakatayo dati ang isang haligi ng kanyang kubo. Habang nasa ganoong sitwasyon, may napansin si lolo na gapalitong bahagi ng kahoy. Pinulot niya yon at agad niyang naisip na marahil bahagi yon ng haligi. Kahit na hindi man siya sigurado kung anong kanyang gagawin doon, naisip niyang itago yon. Para sa kanya,
Yun na lang ang alaala na naiwan ng kanyang kubo. Hindi ko alam kung anong nangyarit na sunog ng apoy ang kubo ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil walang masamang nangyari sa akin, sabi ni Lolo. Noon din ay nagpasya na lang siyang umuwi sa kanilang bahay at ibalita sa kanyang mga magulang ang nangyari. Alam niyang pagagalitan siya dahil sa kanyang pagiging walang ingat pero wala siyang ibang malalapitan. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, hindi nga siya nagkamali dahil pinagalitan siya ng kanyang ama. Subalit, pinaliwanag naman ni Lolo Amin kung ano nangyari at kalaunan, humupa na rin ang galit ng kanyang mga magulang. Magmula raw noon ay hindi na gumawa pa ng kubo si Lolo para mamuhay ng mag-isa. Naisip kasi niya na kailangan din siya sa kanilang bahay at mas magiging madali rin para sa kanya kung meron siyang mga kasama. Isang gabi, nasa kahimbingan ng kanyang pagtulog si Lolo Amin nang biglaan siyang maalimpungatan dahil sa boses na kanyang narinig. Dahil medyo kalahating tulog at kalahating gising pa lamang si Lolo nung mga panahong yon, hindi na siya nagpalinga-linga pa at pinakinggan na lang ang tinig na kanyang naririnig. Gamitin mo ang bahagi ng haligi na hindi nasunog. Malalaman mo ang bisa nito kapag nasa panganib ka na. Ilagay mo lamang yon sa ilalim ng iyong dila. Yun ang eksaktong katagang narinig ng aking abuelo. Subalit dahil maraming bagay rin ang kanyang inaasikaso, nakaligtaan na niya yon. Subalit kahit na ganon, nanatiling nasa bulsa niya ang gapalitong laki na labi ng haligi ng kanyang kubo. Ayon kasi kay Lolo, yun na lang ang alaalang natitira sa nasunog niyang kubo. Isang beses, dahil niyaya ng kanyang mga kaibigan si Lolo na tumungo sa isang kasalan, wala nang nagawa si Lolo kundi ang sumama sa kanila. Hindi na rin siya pinigilan ng kanyang mga magulang, pero pinaalalahanan siya nito na mag-ingat. Hanggang sa mga panahong yon, dala pa rin ni Lolo ang bahagi ng haligi ng kanyang kubong tinupok ng apoy. Pagkarating nila sa kabilang baryo, nasakto rin kumakain na ang mga tao. Lumapit na lamang sila sa bagong kasal at bumati, tsaka nagkayayaang kumain. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang may mapansin si Lolo na isang lalaking matalim ang pagkatitig sa kanya. Animoy, kinukursunada siya nito, kaya minatsagan niya yon. Nang lumaon naman, umalis din ang naturang tao at hindi na niya alam kung saan yon tumungo. Ano? Tapos na ba kayong kumain? Halina kayo! Mag-inuman na tayo! Wika ng isang lalaking kakilala naman ni na Lolo. Nasakto rin noon na katatapos lang kumain ni na Lolo at ng kanyang mga kaibigan. Kaya naupo na sila roon sa tabi ng mga lalaking naghahanda ng mga maiinom. Nang mga sandaling yon, sinimulan na nilang uminom ng inumin na tinatawag sa amin na 4 kantos. Hinaluan pa nila yon ng tuba, kaya mas lalong naging masidhi ang tama ng umiinom. Lumipas noon ang mahigit 3 oras at ang ilan sa kanila ay unti-unti nang nakakatulog at ang iba naman ay nagpapaalam ng umuwi. May mga kasama pa nga raw sina Lolo noon na ilang beses nang sumuka. Ang labis lamang niyang ipinagtataka noon ay kung bakit parang wala siyang tama ng alak. Hindi umiikot ang kanyang paningin at hindi rin namamanhid ang kanyang katawan. Bakit kaya parang wala akong tama? Hindi kaya may epekto sa akin ng hindi naabong bahagi ng haligi?
Iginala niya ang kanyang paningin at nang malaman niyang walang ibang taong nakamasid sa kanya, pasimple niyang inilagay sa ilalim ng kanyang dila ang naturang bagay. Nang makita niyang tulog na ang lahat ng kanyang kainuman, doon na siya nagpasyang uminom ng uminom. Subalit, kahit na naubos na niya ang alak, hindi pa rin siya nahihilo. Nasa ganoong kalagayan siya nang matanaw niya sa hindi kalayuan ang lalaking tumitig sa kanya ng masama. Iginala na rin ni Lolo ang kanyang paningin at doon niya nalaman na umalis na pala ang lahat ng tao, pati ang bagong kasal, at silang umiinom na lang ang naiwan doon. Ano kayang pakay nito sa akin? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Noon din ay tumayo siya at nagkunwaring lasing. Pagewang-gewang na naglakad si Lolo at tumungo sa madilim na bahagi para umihi. Habang umiihi, laking gulat ni Lolo Amin nang mapansin niyang may tumigil na yabag sa kanyang likuran. Ganun na lang ang gulat niya nang may kung anong malamig na bagay ang mabilis na dumampi sa kanyang tagiliran ng 2 beses. Ano ba yung pinaglalaroan mo? At bakit mo ako iniistorbo sa pag-ihi ko? Noon din ay lumingon si Lolo at nakita niya ang lalaki na nakatayo sa kanyang tabi at may hawak na patalim. Sino ba nag-utos sa'yo na saksakin ako? Sinalat pa ni Lolo noon ang kanyang tagiliran at napangisi siya nang mawari niyang hindi man lang siya nasugatan. Gulat na gulat din noon ang lalaki dahil hindi naman pala talaga lasing si Lolo at hindi man lang ito nasugatan. Muli pa niyang inulit yon, ngunit kitang-kita niya kung paano hindi tumalab ang kanyang patalim sa tiyan ni Lolo. Napanganga noon ang lalaki at dahil sa pagkasindak, ninaisa na niyang tumakbo palayo. Subalit, bago pa man niya gawin ang naturang bagay, nagawa na siyang mahawakan ni Lolo sa braso. Nung mga sandaling yon, sobrang init ng pakiramdam ni Lolo. Kahit na hindi man siya sigurado, sinubukan niyang buhatin ang lalaki gamit ang kanyang isang kamay lamang. Isang malakas na pagsigaw ang nagawa nito at bago pa man siya makagawa ulit ng masama kay Lolo, walang pagdadalawang isip niya itong binalibag. Pagkabagsak sa lupa ng lalaki, agad siyang napahawak sa kanyang likod at napaungol. Nilapitan ni Lolo ang lalaking yon at tinanong, "Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako sinubukang saksakin?" Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, napatawa lang yon ng mahina. Dahil doon, kinuha ni Lolo ang kutsilyo nitong tumilapon sa tabi niya. Inilapit niyang talim nito sa lalamunan ng lalaki at agad na tinanong kung bakit niya ginawa ang naturang bagay. Napangisi lang ang lalaki at dinuraan pa si Lolo sa muka. Labis na nagalit si Lolo kaya sinuntok niya ang lalaki, pagkatapos dinuraan niya din. Nung mga sandaling yon, inulit pa niya ang kanyang tanong at ipinangako ni Lolo na wala siyang gagawing masama roon kung magsasabi lang siya ng totoo. Ilang segundong naging tahimik ang lalaki at nang lumaon, nagsalita na rin siya. "Alam mo kasi pre, pinormahan mo dati ang nobya ko ng kapistahan sa isang barangay dito sa ating bayan. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo." Pilit namang inaalala ni Lolo kung sinong babae ang tinutukoy ng lalaking yun. Subalit, hindi inaasahan ni Lolo ang mangyayari. Inagaw ng lalaking yon ang patalim at walang pagdadalawang isip siyang sinaksak nito sa lalamunan. Noon din napaubo si Lolo. Ramdam na ramdam niya ang talim ng kutsilyo na dumampi sa kanyang balat. Subalit ang salatin niya ang leeg niya. Laking gulat niya nang malaman niyang hindi siya nasugatan. "Walang hiya ka! Traidor ka!
Palibhasa, sinubukan mo akong patayin kanina ng patalikod. Ngayon, ikaw naman ang susubukan kong patayin. Pero ng harapan! Sigaw ni Lolo. Buong lakas niyang inagaw sa lalaki ang patalim. At nang maagaw na niya ito, inakma sana niyang gigilitan na yon sa leeg. Wala kasing laban ng taong yon sa kanyang lakas ng mga sandaling yon. Subalit, bago pa man niya magawa ang kanyang pakay, nagising ang iba niyang kainuman at nagpalinga-linga sa paligid. Dahil doon, nagpasya na lang si Lolo na itapon sa hindi kalayuan ng patalim at bumalik sa kanyang mga kasama. Sa hindi naman inaasahan ni Lolo, naging mabilis ang paggalaw ng lalaki at bumangon siya. May hinugot pa siyang isang patalim at nang akmang sasaksakin na sana ng lalaki si Lolo, umalingaw-ngaw ang ingay ng pagputok ng baril. May napansin din siyang tumilamsik sa kanya na kung anong bagay. Agad na napalingon si Lolo at gano'n na lang ang gulat niya nang makitang nakahandusay na sa lupa ang lalaki at naghihingalo na. Noon lang din nalaman ni Lolo na may baril pala ang isa nilang kasama. Nung makita raw nitong sasaksakin ng lalaki si Lolo, hindi na siya nagdalawang isip na barilin ng lalaki. Nalaman din noon ni Lolo na ang isa nilang kasama na nakabaril sa lalaki ay miyembro ng Hook. Nagpasalamat naman si Lolo, hindi lamang dahil sa pagkaligtas sa kanya, kundi dahil hindi nabahira ng dugo ang kanyang kamay. Nung lumaon, sumali na rin si Lolo sa Hook. Subalit, hindi rin nagtagal at nagpasya na lang si Lolo Amin na mamuhay ng tahimik. Nagkaroon siya ng pamilya at hanggang ngayon, kahit na nasa edad na 90 anyos na siya, masasabi kong may pagkahaligi talaga ang tibay niya. Nagagawa pa rin kasi niyang tumayo at maglakad-lakad sa labas ng bahay. Yon ay dahil sa kanyang itinuturing na gabay na anting-anting. Ang bahagi ng haliging hindi natupok ng apoy. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.